Magandang araw sa ating lahat. Muli nagbabalik tayo para sa panibagong episode. So sa bidyong ito, ipagpapatuloy natin ang topic natin sa modification ng stock carb ng Kiwi Coffee Racer 152. So bago ang lahat, shoutout muna sa mga kapatid natin sa Kiwi Coffee Racer 152 Philippines. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga next episodes na gagawin natin. So, last time, marami ang nag-message sa akin sa Facebook at nagtatanong kung saan nga ba sila makakabili ng main jet. Tulad nito. So, sasagutin natin yan ngayon. Meron din mga nagtatanong bakit nga ba need nating i-reject yung stock carb, at saka paano ba natin malalaman kung tama yung ginagawa natin o tama yung tinuturo ko sa video na ginawa ko last time. So merong mga kumakalat na video sa YouTube about paano malaman kung tama ba yung ginagawa natin sa pagre-reject. So ang method na tinutukoy natin is yung spark plug reading. So sa spark plug reading, tatanggalin natin ang spark plug na gamit natin sa ating motor at magbabase tayo sa kulay ng sunog ng spark plug para malaman natin kung tama ang pagkakatono nito. So merong tatlong kulay: puti, black at brown. So sa white na kulay o sa puti, ang ibig sabihin yan ay lean o sobra yung hangin na pumapasok dito papuntang karburador at konti yung gasolinang lumalabas. So pagdating nila dito, ang tatatak dyan sa spark plug pagputok ng mixture is white. So ano naman yung black? So sa black, konti lang yung hangin at sobra yung gasolina na pinoproduce ng karburador. So pagpasok nila dito, ang tatatak sa spark plug ay black. Ano naman yung brown? So sa brown na kulay, yan yung optimal mixture o optimal performance. So meaning, yung hangin at yung gasolina na masusupply ng karburador natin ay match o nagsisync or naka-equal silang dalawa. I mean, meron kasi itong ratio. So ang ratio nito is 14.7:1. So sa 14.7 na hangin, 1 lang yung kailangan na gasolina para maging maganda o optimal yung sunog na itatatak dito sa spark plug. So kailangan natin tong tanggalin para makita natin. So sa setup ng motor na ito, naka-open carb siya. Ito nakikita nyo, hindi na siya nakakabit sa stock airbox. So pinutol namin to at iniwan to dito na nakakabit para iwas sa putik at sa tubig. Kasi pag napunta dito yung tubig, hindi siya diretsong papasok kasi wala tong butas dito. Andito lang. So law of gravity, pag may tubig dito, pupunta siya kung saan yung mas mababa. So dito siya pupunta. Hindi siya pupunta dito kasi medyo mataas to dito kumpara dito. So yun, tatanggalin muna natin ang spark plug. So uulitin ko, sa gamit namin dito, since naka open carb siya, 108 yung jet na kinabit namin, which is boundary. So ano ba ibig sabihin ng boundary? So nasa gitna siya ng brown at ng black. Nasa gitna siya ng optimal at ng rich. So tinono lang namin siya ng maayos para
maganda yung performance. At saka nasa sea level kasi kami. So malapit lang kami sa, magka-same lang kami ng level ng dagat. So pwede namin gamitin ng 108. I-on ko lang saglit yung flashlight. Yun. So sa nakikita nyo, brown yung lumalabas na kulay. Meron siyang black na ring dito sa gilid. Dito. At yung brown niya, sagad hanggang dun sa ilalim. At meron siyang brownish na may pagka-black dito sa itaas banda. So ito yung sinasabi ko na boundary ng reach at ng optimal. Kasi yung ginamit namin na main jet is 108. So na-try na kasi namin yung 105. At dun sa 105, itong kulay na to, brown yan dito lahat, pati dito sa bilog. Ito. Diyan brown yan lahat. Pag 105 yung gagamitin natin. Tsaka naka-open carb. Mahilig kasi sa off-road yung may-ari ng motor na to. Kita nyo naman sa gulong, naka-Nabi tires. So kaya ganyan yung setup na ginawa namin. So nalaman na natin yung spark plug reading. So 108 yung gamit namin. So kung nakapag-decide na kayo ano yung jet na gagamitin nyo at saka ano yung setup na gagawin ninyo. So yung mga nagtatanong, saan nga ba sila makakabili ng main jet? So meron yan sa mga motor shop. Automatic yan kasi nagbebenta sila ng mga ano. So kung nahihirapan yung iba, try nyo maghanap sa mga try nyo muna sa magtanong kung meron ba silang repair kit. Kasi minsan hindi minsan yung mga main jet kasi kasama yan sa mga repair kit. So kung anong motor yung same ng number na hinahanap nyo, like dun sa sample natin sa first video, kunwari gagamitin nyo na main jet is 102 or 100 or 101, mga ganyan. Yan yung main jet na ginagamit ng XR200. So pwede nyo sabihin sa mga motor shop kung meron ba silang repair kit ng XR200 na carb. So bibigyan nila kayo ng repair kit. Ang kasama sa repair kit yung mga gasket, ito mga star screw, itong air fuel screw, kasama yan, pati yung main jet at saka pilot jet. So kung TMX 155 yung gusto mo na main jet, pwede kang maghanap ng repair kit ng TMX 155. So pag meron ka nang nakita na repair kit, i-check mo na lang din yung number kung tugma ba talaga sa need mo. Like kung 98 ba, 100, ganun. So ano pa ba next? So kung may main jet ka na at medyo na hindi mo pa alam gagawin dito sa modification sa airbox, kasi merong bagong nagchat sa akin na medyo kulang daw sa top speed yung motor niya. Ang gamit niya na main jet is 102. So nasa boundary siya ng open carb at may foam. So sa ganong setup, kung 102 yung gagamitin ninyo, since hindi siya fully open carb, ang need nyo lang gawin is tanggalin tong makapal na foam, ito, at iwan nyo tong manipis na foam doon sa airbox.
talian nyo lang ng maayos para hindi siya pumasok sa carb o hindi siya mapunta sa ibang lugar. So yung forma niya, ito, tatanggalin nyo to, tapos ito yung iiwan. So manipis na lang na foam yung andito sa filter. Ano ba masunod? So meron din nagtatanong about sa standard na settings ng stock carb. Ang ibig kong sabihin is ito sa air fuel screw. Ano nga ba ang standard? So sa experience ko, marami na kasi akong na-open o na-repair na mga stock carb ng CR152. So iba-iba yung sukat. Yung iba 1.5, yung iba 2.0, yung iba naman 2.5. So doon tayo sa average, which is 2.0. So sa 2.0, paano nga ba ang pagbilang ng 2.0 para hindi tayo magkamali? So ganito yan, ituturo ko sa inyo. Pagpalagay natin na ito yung close position. So kung naka-open ka o bago mo lang nakuha yung stock carb sa motor, kung naka 2.0 to, ganito yan. Ganito ang bilang. 1, 2, 3, 4. So, apat siya na beses na yung flat screw is umikot. Pero 2 full turns yung ginawa natin. So ito yung close position. So pag open mo ng 2.0 para makuha mo ang 2.0, ito is half. Ito is full. So 1 full turn, 1.5. Ito naman 2 full turns. So ganun yung bilang para hindi magkamali yung iba. Kasi medyo mahirap intindihin din yung post sa iba na mga number na 3 turns, 4 turns, kasi baka maiba pagkaintindi. So next is ika-clarify natin yung sa needle clipping. So wag niyong kalimutan na yung needle sa loob nito sa piston dapat ibalik nyo sa standard. Lumipad. Lumipad yung needle dahil sa spring. So yung needle, ito pala, spring lang yung lumipad. So yung needle, ito, yan, dapat ibalik nyo sa number 3 o sa gitna. Wag nyong ilagay sa ibaba o sa itaas kasi mag-a-advance or magdi-delay yung buga ng gasolina. So imbis na madali lang yung ginawa natin na pagre-reject, mas lalo kayong mahihirapan sa pagkuha ng magandang performance kasi itong needle aapekto to sa opening throttle, sa opening ng throttle galing sa close position. So mag-iiba yung response niya sa pag-open ng throttle. Ito, mag-iiba yung response niya yan. At saka may possibility pa na magba-backfire siya, lalong lalo na kung hindi siya magmamatch dito sa air fuel screw. So ibalik nyo to sa standard at ibalik nyo rin sa standard yung needle. So ang gagalawin nyo lang talaga is yung main jet. So ganun lang talaga kasimple ang gagawin. Tapos kung 102 yung gagamitin niyo na jet, huwag nyo kalimutan tanggalin to, itong makapal na foam.
At saka kung nasa higher than sea level ka, like Baguio, tanggalin mo rin to kasi manipis yung hangin sa mga lugar na matataas. So nahihirapan yung carb natin na makasupply ng hangin papuntang makina. So I suggest tanggalin nyo to. Example, nasa Baguio ka, tanggalin mo tong makapal, tapos gumamit ka ng main jet na 98. Yan. Okay na yan. So yun lang muna sa bidyong ito. Sana na-explain ko na lahat at napakita ko sa inyo. Ito nga pala yung forma ng ano. Ito. Yung ginawa namin na modification sa manifold, sa airbox para hindi mapasukan ng tubig. So ito yung forma niya sa likod na part. So hindi siya napapasukan ng tubig kasi dito pumupunta yung tubig sa ibabang parte. So andito lang yung carb. So okay na. Napakita ko na lahat. Ito rin pala, EGR. Sa susunod na video, i-explain natin to. At ipapakita natin kung paano to i-delete ng mabilis at ng basic na mga tools lang ang gagamitin. So maraming salamat sa pakikinig at panonood. Sana may natutunan kayo sa bidyong ito. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-share nyo lang din sa mga kasama nyo at mga kakilala nyo na may Cafe Racer 152 para malaman nila na may igaganda pa pala ang performance ng mga motor nila. So yun lang. Again, peace out.